Malawakang mock elections ang COMELEC bilang paghahanda sa Bilang Pilipino 2025. Dito, ilang aberya ang napansin. Magbabalita si JC Cosico. Pinilahan ng mga botante ang labas ng presintong ito sa Sulu State Colleges sa bayan ng Jolo. Lahat sila lumahok sa mock elections bilang paghahanda sa Bilang Pilipino 2025. Mula sa pag-shade ng balota, paglalagay nito sa automated counting machine o ACM. Pasok mo, ma'am. Straight lang po. Ayun. Paglalagay ng indelible ink sa daliri ng botante hanggang sa transmisyon ng mga boto sinubukan. Pero may ilang nanibago sa paggamit ng bagong makina. Kaya malaking bagay daw ang isinagawang mock elections. Para pag-election, madali na mag-vote. Nadalian naman sa ACM ang ilang guro na magsisilbing miyembro ng Electoral Board. The experience is so good, effortless na as compared to the previous machine, mas gusto namin to para mabawas-bawasan natin yung mga bagal-bagal. Ininspeksyon din ni COMELEC Chairman George Garcia ang mock elections sa Datuodin Bajin Central School sa Patikul, Sulu. Binasa rito ang mga botong ipinasok sa makina. Correct? Oo. Serin party list. Okay? Inabutan din namin ang vote transmission sa Mujinun Elementary School. Sa kabuuan, 15 lugar sa buong bansa at isa sa Singapore ang nagsagawa ng mock elections noong Sabado para maihanda ang mga botante at masuri ang performance ng buong automated election system para sa eleksyon. Kanina pa namin minomonitor ang buong bansa. Integrated ba yung lahat ng sistema? Yung machine, yung transmission ng results, at saka yung overseas voting system. Kumpiyansa ang COMELEC na magiging mabilis ang proseso ng botohan dahil sa mga bagong makina. Dahil wala na tayong machine ngayon na tinatak-tak-tak-tak, gagamitan ng electric fan para lamang gumana o kaya medyo papahinga muna dahil medyo nag-iinit na yung makina, papaypayan. Yan ay pwedeng gumana kahit sa isang temperature na napakainit. Ngayong araw naman nakaschedule ang reprinting ng official ballots. Pero patitingnan daw nila sa kanilang printing committee at project management office ang nangyaring pagkalat ng tinta sa ilang balota matapos umanong mabasa ng pawis ng botante. Titingnan lang natin kung bakit hindi ka agad natutuyo. Kasi technically dapat mga 10 seconds tuyo na. Titingnan natin papel ba yan, sa printing ba yan o baka naman sa pen na ginagamit natin. Dapat magawa namin ng paraan. Inaasa magiging mas mahigpit ang pagbabantay sa mga areas of concern. Sa ngayon, ilang lugar dito nga sa Sulu Province ang nasa orange category pero posible pa raw yang magbago. Sa ngayon, wala pa naman daw na itatalang election-related violence sa probinsya. Inihahanda na rin daw ng poll body ang mga polis na posibleng magsilbing miyembro ng Electoral Board sa Bangsamoro Region kung saan maraming lugar ang nasa red category o posibleng magkagulo. Mula sa probinsya ng Sulu para sa 1PH, JC Cosico, News 5.